Breaking news! Retired Major General Romeo Poques, nauna pang naaresto kaysa mga big fish ng flood control scam. Umani ng matinding reaksyon ang pag-aresto kay Retired Major General Romeo Poques, matapos siyang arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Lunes, Enero 5, 2026. Sa bisa ng isang warrant of arrest kaugnay ng kasong inciting to sedition at rebellion. Ang pag-aresto sa retiradong general, nakilala bilang pinuno ng United People's Initiative at hayagang kritiko ng umano'y korupsyon sa pamahalaan, ay muling nagpasiklab ng tanong sa publiko, bakit nauuna pang maaresto ang isang kritiko ng gobyerno, habang ang mga sinasabing big fish sa flood control scam ay nananatiling malaya. Bago ang kanyang pag-aresto, iginiit ni General Poques na handa niyang harapin ang anumang kaso laban sa kanya at mariin niyang kinuwestiyon ang umano'y hindi pantay na pagpapatupad ng batas. Kung saan anyay ang mga sangkot sa malalaking katiwalian, ay hindi pa rin napapanagot, habang ang mga hayagang pumupuna ay agad na hinaharap sa mabibigat na paratang. Para sa ilang sektor, ang pag-aresto sa retiradong general ay nagiging simbolo ng mas malawak na usapin ng selective justice at kalayaan sa pagpapahayag, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-usad ng mga alegasyon ng bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects, na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na napapanagot na malalaking opisyal. Nga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng CIDG-NCR ang inaresto nga na retired Air Force General na si Romeo Poques para sa pagpoproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa pag-aresto gaya ng mugshot, ng fingerprints at yung medical. At Rafi, inaresto nga kaninang umaga si General Poques sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang aeroplano sinakyan ni Poques mula Bangkok, Thailand sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nakaproses na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Poques. Sa eksklusibong panayam ni Poques, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paglabas ng terminal, naghihintay na ang sasakyan para kay Poques. Nasa parking naman si Attorney Ferdinand Topacio at mga kasamang retiradong general ni Poques. Sigaw nila dapat may kasamang abogado si Poques sa sasakyan, bagay na hindi na napagbigyan. Agad din nila sa Camp Crame si Poques para iproseso nga at dalhin sa QCRTC Kalaunan. Sabi ni Topacio, ipoproseso nila ang piyansa ni Poques ngayong araw. Nagugat ang kaso sa statement ng retiradong general sa mga rally na ininterpret naman daw na nanghihikayat na wag nang galangin ng gobyerno at ang mga nasa active service naman ay mag-withdraw ng suporta. Wala naman daw ganoon. Kinundin na rin ang mga kasama niya sa United People's Initiative ang umano'y panggigipit sa kapwa retired officer na nagpahayag lang umano ng damdamin. Narito ang pahayag ni retired Air Force General Poques. Ito'y panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. Rafi, sa press con dito sa Crame ay nabanggit naman ni Attorney Topacio na pinag-aaralan nila kung ano ang administratibo o kasong kriminal na maaaring iharap nila dun sa mga arresting officer na hindi nga pumayag na palapitin sila ng inaresto nga ang kanilang kliyente. Samantala sinabi naman ni CIDG-NCR Chief ni Colonel John Giagi na noong sila ay pumanik at papasok ng terminal ay wala naman daw ang mga abogado ni itong si Poques. Isa pa, Rafi, wala naman daw silang clearance para makapasok doon. At hinagalang daw nila kung ano man ang kanilang magiging pasya at tiniyak din ni Giagi na nung arestohin nila si Poques ay kasama nito ang kanyang misis at isang anak at binasahan daw ito ng Miranda rights. Romy Poques. Andi dito yung mga arresting team ng CIDG. So kami naman ay sisiguraduhin lang namin na masusunod yung protocol na alam niyo na sa mga nakaraang insidente na hindi maganda. Pinipwersa,
Ito naman kusang susurrender si dahil alam naman niya na may warrant of arrest at may piyansa naman. So gusto lang namin masigurado na walang violation ng protocol, arrest procedures. Opo, ganun nga sir, dahil nandito nga kami dahil for support kami kay General, no? So gusto lang namin na malaman magmula dito, saan tayo didiretso niyan sir? Ang diretso raw nito sa Camp Crame. Hindi sa supposed to be sa Camp Karingal dahil nagtataka nga kami bakit si IDG ang sila ang complainant and yet sila rin ang mag-aaresto. Dapat parang delikadesa, dapat ibang unit ng PNP. Pero okay naman at mukhang maayos naman ang kausap namin yung arresting team at mukhang okay naman. Ito sila sir yung arresting team. Oo, sila magiging pwede niyong interviewin siguro para kung Magpapa-interview sir. anyway, hindi pa naman no? Sige, maraming salamat sa suporta. Sige sir, maraming salamat po sa Retired General good morning, sir. Kita. Baka meron po kayong idadagdag kay sir. Ano lang, Happy New Year sa lahat, Happy Three Kings. Tuloy-tuloy lang yung laban natin. Salamat Ano sir. pangalan niyo sir? Colonel Galang. Colonel Galang. Salamat sir, salamat. Salamat sa pagpunta, salamat sa support. So full support dito mga kababayan na yung mga kaibigan at kasama ni retired Major General Pokis, no. So ito daw po yung mga arresting team mga kababayan, no, ng CIDG. So ito po yung mga arresting team daw po mga kababayan, no, ng CIDG. So yun na nga po, no, yung kasong i-file nila laban dito kay retired Major General Pokis, yung inciting to sedition mga kababayan, at ngayon meron na pong warrant of arrest. Kaya isi-serve na po nila ito, no, kay General Pokis pagdating niya galing ibang bansa, kasi doon po siya holiday, no, doon siya nagpasko at nagbagong taon. So ngayon yung kanyang balik January 6 at sabi kanina ni retired Colonel Mitran ay mga bandang alas 8 or 8:30 yung paglapag ng kanyang nasakyang eroplano. So dito lang po tayo mga kabayan, no, mag-abang sa may labas ng Gate 1 ng NAIA Terminal 3 dito sa may Pasay City mga kabayan. At marami na rin po dito mga taga-media ang nag-abang, naghahintay, no, sa pagdating ni retired Major General Pokis. Kasama na rin yung kanyang mga kasamahan sa AFP dati, no. Ayan nga po si retired General Carlos Kita, yan sila retired Colonel Galang mga kababayan ay sumuporta po dito, no, sa pag-aresto nila or pag-serve ng warrant of arrest kay General Pokis, to make sure na masunod lahat ng mga protocols, no, na hindi daw po mangyari ulit yung nangyari nung nakaraan, kagaya po nung nangyari kay PRRD mga kababayan, no, na sa pilitan po nilang pinasakay doon po sa may eroplano at nilipad papuntang The Hague, Netherlands. At yun po yung sabi kanina ni retired General Kita, no, na masunod lang yung tamang proseso, yung protocol ng pag-serve ng warrant of arrest kay General Pokis. Although meron naman daw pong piyansa, no, naka-ready naman po ang mga abogado ni General Pokis din na mag-hain ng bail, no, kasi bailable naman po itong kaso niya mga kababayan. At ito na po yung inciting to sedition na ikinaso nila laban dito kay General Pokis sa kanyang pag-condemn, no, sa kanyang pagsalita against dito sa talamak na korupsyon ng dito sa korupsyon, no, na nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan, na kung saan ay wala pa pong big fish, no, na nakulong mga kababayan, taliwas doon sa pangako ni President Marcos na bago magpasko at bagong taon ay meron na pong makukulong mga kababayan. Pero yung nakulong lang ay si Diskaya mga kababayan, yung mga kasabot lang, no, ng mga proponents, yung mga kasabot ng mga politiko mga kababayan, yung mga kontraktor at opisyalis ng DPWH. Yun pa lang yung naipakulong mga kababayan. Yung main character, no, yung mastermind ay malaya pa hanggang sa ngayon mga kababayan. Kaya yun po yung hinihiling, no, at sigaw ng mga taong bayan, talagang mapanagot natin yung
mga magnanakaw talaga, yung mga big fish mga kabayan. So yun na po, pumasok na yung mga arresting team. Ayan, pumasok na sila doon, no? Baka doon sa mismong tube yata, mga kababayan, na iserve yung warrant of arrest na kay General Pokis. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.